Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, 1.2 billion pesos na halaga ng mga peking produkto at vape na samsam sa Malabon. Libo-libong Duterte supporters sa Davao City lumahok sa Solidarity Walk. Mayor Baste binatikos si PBBM. Posibleng kasunod na pagsisilbi ng arrest warrants mula sa ICC, pinaghahandaan ng PNP. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Nasabat ng Bureau of Customs o BOC ang tinatayang 1.2 billion pesos na halaga ng smuggled na produkto sa operasyon sa iba't ibang warehouse sa Malabon noong nakaraang linggo. Sa pangunguna ng Customs Intelligence and Investigation Service, Manila International Container Port o CIIS-MICP, natuklasan ng malaking bilang ng peking produkto, disposable vapes na walang BIR tax stamps at DTI clearance at iba pang hindi rehistradong merchandise. Pansamantalang ipinasara at tinatakan ang mga warehouse habang nakatakdang ipalabas ang warrant of seizure and detention laban sa mga nakumpiskang produkto. Libo-libong Davaoenyo ang lumahok sa Solidarity Walk sa Davao City kahapon upang ipakita ang pagsuporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakadetine sa ICC headquarters sa The Netherlands. Isinabay ang protesta sa pagdiriwang ng ika-88 anibersaryo ng pagkakatatag ng Davao City. Pinangunahan ni Mayor Baste Duterte ang panawagang pauwiin ng bansa ang 80 taong gulang na ama nito. Sa kanyang speech kasama ang ilan pang mga kaalyado ng pamilya Duterte, binatikos ng alkalde ang aniyay kawalang utang na loob ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil sa pagpayag nitong arestuhin ng dating Pangulo. Mr. President Marcos, you will never be loved, especially to us who are calling out Rudy Duterte's name. You will never be loved, Mr. Marcos. All you have is the government's resources and your term. Beyond that, you are nothing. Sigaw naman ng Duterte supporters ang pagbibitiw sa pwesto ni Pangulong Marcos Jr. Nakahanda ang Philippine National Police o PNP na mag-assist sa Interpol kung sakaling maglabas pa ang International Criminal Court o ICC ng arrest warrants laban sa iba pang opisyal na idinadawit sa madugong drug war ng Administrasyong Duterte. Ayon kay PNP spokesperson, Police Brigadier General Jean Fajardo, mayroon na silang proseso o template sa pag-implementa ng warrant matapos silang tumulong sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte noong nakaraang linggo, kaya handa silang i-implementa ang mga kasunod na warrant nang naaayon sa umiiral na batas. Una nang sinabi ni ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti na posibleng sunod na silbihan ng arrest warrants sina Senator Ronald Bato de la Rosa at retired General Oscar Albayalde na parehong nanungkulan bilang hepe ng PNP sa termino ni Duterte. Sa magkahiwalay na pahayag, sinabi ni Albayalde na handa siyang harapin ang ICC sa legal na paraan, habang inamin ni Senator de la Rosa na natunugan niya ang paghahain ng arrest warrant kaya hindi ito sumama sa biyahe ni FPRRD sa Hong Kong. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.